Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-23 ng Nobyembre taong 2023. Ako po yung tagapagbalita sa Sunshine News Plus Morning Edition. Ito po si kapartner J. Miguel Mendoza. Sunshine News! At para sa unang detalye ng ating mga balitang regional ngayong umaga. So taking ng mga bagong halal na barangay at sangguniang kabataan official sa nagawa nitong Miyerkules sa Balungaw, Pangasinan. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Pinagawa sa Balungaw Town Hall ang isang taking ceremony sa Balungaw, Pangasinan na mga bagong halal na mga opisyal ng para sa sangguniang kabataan. Ito ay pinangunahan ni Balungaw Mayor Riza Peralta at pinangunahan ni Vice Mayor Philip Peralta. Itong speech ni Mayor Riza sa lilitas na frontliner na patulong na ito sa kabila ng mga hamon sa bansa. Inuhayag din ng mayora na kailangan ng isang tayo na magkakaisa dahil ano ang divided na tayo ay madaling matalo at malisay. Sunshine News Blast! Hindi ko alam kung paano ko express sa inyo, pero I am offering genuine unity to everyone. Ibig sabihin yan, pag pumunta po ako, we will work together and sit down. Because hindi tayo pwedeng magiging divided. Because they said, when you are divided, you are easily conquered. And so now, if I say unity, ang gusto ko po dito ay sana malaman ninyo na genuine ang ino-offer ko. Bakit sa namalura ang sakripisyo ng kandidato sa nakaraang PSK, ngunit sa filosofi ko, kay kabinuha ang politika. Sunshine News Blast! I have nothing but respect for everyone. Ang gusto natin lang sana ay kayo mismo na naririto ay na-witness ninyo na itong activity na ito ay hindi po akin. Kayo ang bida ngayong araw na ito. Because tomorrow or later after a few minutes, you will start beginning your official duties. Paalala ni Riza na walang talikuran ng kahit na sino at magsulgi na walang pinipili. Para sa Diyos sa Pilipinas po mahal sila balik ka partner mo sa balita sa Pilipinas. Samantala, ikagdoy pa rin sa balitang yan, Balungaw Mayor Riza Peralta masaya sa naging kainalabasan ng BSK at mensahe ang pagkakaisa sa lahat ng mga SK. Suportado ng Mayora. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Yes, kapag masaya si Balungaw Mayor Riza Peralta sa naging kalabasan ng barangay at sangguniang kabataan elections sa bayan. Sa naging mensahe ni Mayor Riza, sinabi nito na hangad niya ang pagkakaisa ng lahat, kaalyado man o hindi. Sunshine News Blast! It was good. Yung result naman natin dyan is, let's just say, it's overwhelming. Ang pinakamagandang part dyan kasi is, it's only a contest eh. So ngayon, regardless kung ano naman ang partido yan, magkakasama pa rin kami. So I'm really happy kasi yung outcome naman ng ating election ng barangay and SK elections, napakaganda. And we're all here now celebrating that. We're celebrating the genuine unity na talagang in-offer natin. Of course, kailangan natin ng isa't isa, kailangan natin magtrabaho, kailangan din namin sila, kailangan din namin talaga na mag-reach out sa mga barangay kasi sila talaga yung tulay sa mga tao. And not only that, ang sabi ko nga dito is, when I'm offering unity, it's really genuine. Kasi talagang yayakapin ko kayo, pakikinggan ko kayo kung ano man yung mga hinaing ng barangay, ano man ang hinaing ng mga taong bayan or mga kabarangay. As in talagang kailangan natin yan na i-address. Dagdag ni Mayor Peralta, na tradisyon na Balungaw na pagkatapos ng off-taking ay magkakaroon ng salo-salo. Anya, ito ay dahil mag-i-include na ang lahat sa trabaho at ito na ang tamang panahon para makadaupang palad ang lahat ng mga barangay captain at SK officials. Paalala ni Mayor Riza ang mga tao ang boss at hindi nakakataas ang sinumang opisyal. Sunshine News Blast! Tandaan nila, sabi ko nga ganyan, mayor man hanggang sa tanod, pare-parehas kami, pare-parehas na public servants. Kailangan talaga na i-uphold namin yung sinumpaan namin na magsisilbi kami sa publiko, magsisilbi kami sa tao. Kaya
totoo na parati ko, ang ina-expect ko lang sana na we respect each other, we serve the people whom helped us naman na pumunta dito, and not only that, hindi kami boss ng kahit kanino. So yan ang gusto natin na iparating sa mga lahat. Dagdag ng Mayora, patuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga barangay, lalo na sa mga lubos na nangailangan ng patubig, kalsada at iba pang serbisyo. Samantala, proud din ang Mayora sa mga bagong halal na SK dahil ang mga ito ay matatalino at maalam sa teknolohiya. Siniyak nito na full support ang kanyang ibibigay sa mga ito. Para sa Diyos at Pilipinas pong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine! Sa iba pang mga balita, Agribusiness Entrepreneurship Training, isinagawa ng ATI Ilocos Region para sa mga negosyanteng magsasaka. Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabilla. Kapartner Bien. Yes, good morning kapartner. Inihayag ni Arvin John Cruz, Administrative Aid Force na Agriculture Training Institute Ilocos Region na mainam ang Agribusiness Entrepreneurship Training upang mas lalo pang umangat ang kaalaman ng mga magsasaka sa pagnenegosyo. Sunshine News Blast! Bali, we have conceptualized this agro-entrepreneurship training po na maibigay namin for this chosen participants. Yung chosen participants po namin are the former leaders or the owners and cooperators, coordinators of the learning sites of ATI, Agricultural Training Institute. Bali kasi, ang nagiging focus po ng government natin, ng Department of Agriculture, is more on sa productivity, production po ng ating mga crops sa agriculture. And I guess, di ba parang mas maganda kapag hindi lang tayo nag-stop doon. But we also have to equip yung mga participants natin, mga farmers natin, na magkaroon ng skills or escalate pa yung skills nila when it comes to business naman. Sa ating Cruz, ang mga learning site na ito ay may mga produkto na at magbenta na rin ng kanilang mga produkto. Iba sa mga ito ay kalahok pa yung sa nasabing training. Samantala, ulit-ulan, sa training na ito ang value chain management of mga basis sa pagpapatakbo ng negosyo. Sunshine News Blast! Of course po yung basics po natin when it comes to running a business. Tapos yung sa value chain natin, may financial management. Tapos kung ano yung mas magiging makakatulong sa kanila para mas maging competitive po sa market natin. Because yung market natin napakahirap pasukin yan, lalo kapag same lang yung pinapasok natin ng mga products. Pero kapag nabigyan na natin sila ng interventions na ganito, kahit pa paano makakatulong para mataas yung competitiveness po nila sa market. Hikayat naman ni Cruz ang iba pang mga magsasaka na makibahagi sa mga pagsasanay ng ATI. Ikaw mas lalo pang lumago ang kaalaman lalo na sa marketing. Gugultang ang pagkain na isa sa pangunahing pangailangan ng tao ano bang panahon. Para sa Diyos sa Pilipinas World, ito Bien Bergabilla, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pang balita, Google Store at Meta Facebook Headquarters binisita ni Mayor Belen sa Amerika kasama ang mga young officials ng lungsod. Ang detalye mula kay Kapartner Let More Brigera. Kapartner Let. Binisita ni Mayor Belen Fernandez kasama ang mga young officials ng lungsod ng Dagupan ang Google Store at Meta Facebook Headquarter. Ito ay bahagi ng field visit ng Dagupan LGU sa partner city nito sa Amerika, ang Milpitas City, USA. Ayon kay Mayor Belen, isang malaking oportunidad ito upang mabisita at matuto sa mga lugar na kilala at pinag-uusapan ng mga tao. Samantala, para kay Vice Mayor Bitikwa na naging officer in charge ng Dagupan LGU, nagpapasalamat ito sa Department of Agriculture sa mga policies na inilaan para sa 130 na magsasaka mula barangay Salisay, Mangin at Maluwad. Ayon sa Dagupan LGU, ito ay bilang suporta para sa food security agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at alinsunod sa United Nations Sustainable Development Goals, CDG, para sa promosyon ng sustainable agriculture. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Let More Brigera, kapartner mo sa balita at
service. Samantala, financial management at marketing, ilan lamang sa mga pwedeng matutunan ng mga agribusiness entrepreneurship training ng ATI Ilocos Region ayon kay Dr. Maricel. Ang detalye mula kay Commander Vic Taud. Commander Vic. Good morning, kapartner. Maraming pwedeng matutunan ang mga lalahok sa agribusiness entrepreneurship training ng Agriculture Training Institute. Kabilang silang tutunan ang finance management at marketing ayon sa ATI Information Office na si Dr. Maricel Tapia sa panayam ng Sunshine Radio at SM9 North Luzon. Sunshine News Blast. Of course, ang matututunan nila dito is more on the enterprise development na kung saan ay sa kanilang business, may kanya-kanyang business yan. It's an opportunity for them to grow up at kung paano nila mapapalago pa yung kanilang mga business enterprise. Dagdag ni Dr. Maricel, ito ay ang pag-angat na ng level ng pag-aaral dahil mula sa pagsasaka hanggang sa maibenta na ito sa market. Sunshine News Blast. Okay, more on ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 is sinasabi natin nagkakandak tayo ng mga pagsasanay. So it's a ladderized form actually yung ginagawa natin ngayon dito na kung saan lahat ng ating pong mga magsasaka and even yung ating farmer leaders and at the same time yung mga agricultural extension workers natin ay from the production, from the training, production, processing, and now, andyan na nga yung marketing component natin. So, it's a ladderized, sabi nga natin na kung saan it's along the value chain ang ginagawa natin. Hindi na lamang pagsasanay, kundi hanggang sa marketing ng ating mga mahal na magsasaka at ng ating mga kapwa farmer leaders. Especially so, yung ating mga learning sites for agriculture, ang ating ang ating pong mga ESPs and yun, yung mga katuwang natin ay tinutulungan pa rin natin. Samantala, kabilang sa mga byproducts na pinakita ng ATI Ilocos Region mula sa mga magsasaka ay vinegar, mushroom cheese, wine, mga handicraft, at marami pang mga coconut-based products. Kung kaya ni Dr. Maricel ang lahat ng mga agri-extension workers na patuloy na magsanay sa ATI para mas lalo pang matuto ng iba't ibang paraan ng pagsasaka at sa pag-market ng mga produkto magkita ng mga makabagong teknolohiya. Para naman sa mga magsasaka sa mga municipal agriculture, mas lalo pang lumang sa mga teknolohiya. Para sa Diyos sa Pilipinas kung haldik tao at most balita. Okay, sa iba pang mga balita, chronic obstructive pulmonary disease may iwasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sigarilyo, vape at heated tobacco products ayon sa Department of Health Ilocos Region. Ang detalye mula kay Commander Sheila Balog. Commander Sheila. May iwasan na ng chronic obstructive. Mag-isa na pag-iwas sa sigarilyo, vape at heated tobacco products ayon sa Ilocos Region. Balikan na lang natin ang ating inaayos pa ho yung signal ng ating telepono. Samantala, nakatakdang tumanggap ng Christmas cash gift mula sa bayan ng Pusurubyo ang mga indigent ng iba't ibang mga barangay ng bayan ng Pusurubyo. Sa exclusive interview ng Sunshine Radio, sinabi ni Mayor Kelvin siya na mataas na bahagya na matanggap ng may taong ngayong taon. Anya mula sa 600, ito yung magiging 800 na. Saad ni Mayor Chan na mas bibinigyan niya ng prioridad ang pagbibigay ng cash gift sa mga indigent kaysa sa mga garbong Christmas decoration na anya'y nasisira lang din. Nakikipagkaisa naman ang mga barangay officials at ang mga Municipal Social Welfare and Development para sa pagtukoy na sa mga deserving beneficiaries. Dagdag ni Mayor, ito ay gaganapin kada cluster at hindi pangkalahatan para hindi makahirapan ang mga ito mag-travel at hindi na gumastos ng malaking pamasahe. Sa kabila nito, hindi pa rin naman mawawala ang Christmas decoration at lighting sa bayan na inaasahang gagawin sa December 1, 2023.
Samantala, DepEd Malasiki suportado ang blood donation program ng bayan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Patuloy ang pakipag-isa ng DepEd Malasiki sa blood donation program ng bayan. Inihayag din ng Teresita V. Erminio, Malasiki One School Principal, na madalas ang partisipasyon ng DepEd sa pag-aalay ng dugo dahil nakatutulong anya sa pagdugtong ng buhay sa sinuman na nangangailangan. Sunshine News Blast. Alam niyo po kasi sa panahon ngayon, hindi naman lahat po tayo merong pera, di ba? Kaya importante po yung blood donation para makatulong naman po tayo sa mga nagkukulang po. At yung makakatulong tayo, makakatulong tayo para makadugtong pa ng buhay ng iba. Kasama ang nasabing principal, ang iba pang mga teacher, guro at mga principal ng Malasiki. Hinikayat naman na ng principal ang kapwang mga guro na sumuporta sa blood donation programs. Ang katatapos na bloodletting activity na pinangunahan ng LGU Malasiki, headed by Mayor Anthony M. Heslami, ay ginanap sa Malasiki Central Elementary School nitong araw ng Lunes. Para sa Diyos at Pilipinas mong mahal, Lord Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang local chronic obstructive pulmonary disease, OPD may iwasan sa pamagitan ng iwas sigarilyo, vape at heated tobacco products ayon sa Department of Health Ilocos Region. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Sheila, Balog Kapartner Sheila. Maiiwasan ng pagkakaroon ng chronic obstructive pulmonary disease sa pamamagitan ng pag-iwas ng sigarilyo, vape at heated tobacco products ayon sa DOH Ilocos Region. Saad ng DOH, ang sigarilyo, vape at HTP ay may masamang dulot sa kalusugan. Dagdag ng DOH sa paggamit ng produktong ito, maaari magkaroon ng COPD. Ito ay sakit kung saan ang daluyan ng hangin sa katawan ay nagbabara at nagdudulot ng sakit at problema sa paghinga. Samantala, ang madalas na kanilang COPD ay dahil sa long-term exposure sa usok ng sigarilyo, vape at HTP. Bukod pa rito, maaari din magkaroon ng sakit sa puso, kanser sa bagat at ang sakit ang taong may COPD. Para sa Diyos na Pilipinas kung mahal, sila Balog Kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Blast.